Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa isang bahagi ng buhay ko kung saan napakarami kong natutunan sa gimbal. Marami ang nagsasabing matalino raw ako at madiskarte, pero may ilan ding tumatawag sa akin na tuso. Simula nang maging ahente ako ng lupa, lalo akong naging madiskarte sa paningin ng ibang tao. Ngunit, nagbago ang lahat ng manaig ang kasakaman ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gilbert Sargimbal. Araw-araw akong nagsisipag at halos wala akong pahinga sa paghahanap ng mga lupang mahirap maibenta. Kapag may nakita akong property na matagal nang nakatenga, agad akong gumagawa ng paraan para makahanap ng buyer dahil ako ang nagsisilbing middleman. Marami na rin akong nabentang lupa kaya unti-unti nang lumalaki ang tiwala ng mga tao sa akin. Sa marketplace nga, puro 5 star pa ang rating ko. Hindi naman sa pagmamayabang Sir Gimbal. Pero kilala na talaga ako sa lugar namin pagdating sa bentahan ng lupa. Kung ako po ang tatanungin ninyo Sir Gimbal, madalas kong nagiging kliyente ay ang mga matatandang dalaga, mayayamang senior citizen at higit sa lahat, mga OFW na gustong mag-invest ng lupa habang nasa ibang bansa sila. Isang araw, may bigla na lang tumawag sa akin. Nang sagutin ko iyon, pakiramdam ko agad ay may magandang oportunidad na naman ang darati. Sinabi niya na nirefer lang daw ako ng kaibigan niya. Sa dami ba naman na naging kliyente ko, hindi ko na maalala kung sino ang tinutukoy niya. Pero isang bagay lang ang agad na pumasok sa isip ko. Malaking komisyon na naman ito kapag naibenta ko ang lupa niya. Makalipas ang isang linggo, nagkita rin kami sa wakas Sir Gimbal. Kinuha ko agad ang mga papeles na kakailanganin ko para makapagbenta ng lupa. Habang iniaabot niya sa akin ang mga dokumento, tinatanong niya pa ako kung kaya ko bang maibenta agad dahil halatang nagdadalawang isip siya sa kakayahan ko. Isang linggo pa lang naman kami noon nag-uusap kaya naiintindihan ko kung bakit siya nag-aalinlangan. Ipinaliwanag ko sa kanya na kumpleto naman ang mga papeles at maganda rin ang lokasyon ng lupa kaya sigurado akong maraming magiging interesado rito. Napangiti naman siya at sinabi niyang hindi siya madamot pagdating sa komisyon. Kwento niya rin na rush ang bentahan dahil gagamitin niya ang pera para sa ipapatayo niyang bagong negosyo. Ayon sa kanya, minana raw niya ang lupang iyon sa kanyang mga magulang bago sila namatay. Mas lalo akong naniwala dahil maayos siyang magsalita at mukhang profesional. Sinabi ko ring marami akong koneksyon at may kredibilidad na ako kaya makakasiguro siyang maibebenta ko agad ang lupa. Nang malaman ko na 30% ang bentahan na mapupunta sa akin, halos hindi ako makapaniwala sa laki ng komisyon. Agad akong pumayag at nakapag-deal sa kanya. Pagkatapos naming mag-usap, pinantahan ko agad ang lokasyon ng lupa. Pagdating ko roon, masasabi kong maganda talaga ang pwesto nito. Ilang hektare rin iyon at malapit sa mga establishmento at bilihan. Ang problema lang, napabayaan na ang lugar. Maraming damong ligaw, makapal ang mga halaman, at sa sobrang tahimik ng paligid. Dahil liblib ang lugar. Siguro dahil na rin sa sobrang busy ng may-ari kaya hindi niya na ito maasikaso ang lupa. Kumuha agad ako ng maraming litrato at pag uwi ko ay pinost ko iyon sa marketplace at sa sarili kong account pa mismo. Ilang minuto pa lang ang lumipas. Sunod-sunod na agad ang mga nagko-comment at nagtatanong kung available pa ang lupa at kung magkano ang presyo nito. Isa-isa ko silang nireplyan at pinadiretso sa private message. Sa sobrang dami ng inquiries, natabunan na nga ang chat ng mga kaibigan ko. Habang abala ako sa pagre-reply, may isang account na bigla na lang nag-message sa akin.
Galit na galit ito at sinabing wala akong karapatang ibenta ang lupa nila. Nanlamig agad ako sa nabasa ko. Sunod-sunod pa ang mga pagbabanta na scam raw ako at ipapadamanda nila ako kapag hindi ko agad binura ang post. Agad-agad kong tinawagan ang owner para sabihin ang tungkol sa mga natatanggap kong mensahe at pagbabanta. Pero hindi na siya makontak. Hindi na siya sumasagot sa tawag at hindi na rin nagre-reply sa mga message ko. Doon na ako nagsimulang kabahan, Sir Gimbal. Makalipas lang ang ilang minuto, may narinig akong 3 malalakas na katok sa gate namin. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang isang babaeng galit na galit kasama ang 2 lalaki. Paglabas ko, agad niyang ipinakita sa akin ang mga dokumento at sinabing sa kanila ang lupa at hawak nila ang totoong titulo. Nanginginig akong nagpaliwanag na middleman lang ako at wala akong alam na may problema pala sa bintahan. Sinabi ko ring may hawak din akong mga dokumentong ibinigay ng lalaking nagpakilala sa aking owner. Dinala nila ako sa barangay para maayos ang usapan. Doon ko naranasan ang ganoong klase ng kahihiyan at takot, Sir Gimbal. Pakiramdam ko noon ay baka makulong ako kahit hindi ko naman alam na scam pala ang napasok ko. Buti na lang at hindi ako nakikipag-meet up sa mga buyer dahil kung nagkatao, baka pati pera ng ibang tao ay nadamay pa sa gulo. Sa barangay, maayos kong ipinaliwanag ang side ko at ipinakita ko rin ang mga dokumentong hawak ko. Doon namin nalaman na peke pala ang lahat ng papeles na ibinigay sa akin. Pati pangalan, address ng lalaking nagpakilalang owner ay hindi rin pala tunay. Parang gumuho ang mundo ko noon, Sir Gimbal. Paulit-ulit akong humihingi ng pasensya sa totoong may-ari ng lupa at sinabi kong biktima rin lang ako. Takot na takot ako dahil alam kong may pananagutan din ako bilang taong nag-post at nag-aalok ng lupa. Sa kabutihang palad, naiintindihan naman nila ang sitwasyon ko. Sinabihan na lang nila ako nung maging mas maingat sa susunod at siguraduhin beripikado ang lahat ng dokumentong hawak ko bago ako magbenta ng kahit anong property. Pag uwi ko ng bahay, hindi ako nakatulog ng gabi ngayon. Paulit-ulit kong iniisip kung paano ako naloko ng ganoong kadali. Doon ko na-realize na hindi sapat ang pagiging magaling magsalita ng isang tao para pagkatiwalaan agad. Mula noon, natuto akong magdoble ingat at huwag basta-basta magpapasilaw sa malalaking pera. Ipinagpatuloy ko ang paghahanap ng mga lupang mahirap maibenta sa Gimbal. Hanggang sa nadaan ako sa isang malaking house and lot na agad nakakuha ng atensyon ko. Sobrang ganda ng lokasyon nito at halatang mahal ang halaga ng lupa. Pero ang nakakapagtaka dahil bakante ito at tila matagal nang walang nakatira. Tuwing nadadaanan ko kasi ang lugar, lalo na sa gabi, wala ni katiting na ilaw ang makikita. Tahimik ang paligid at may kakaibang lungkot ang presensya sa ng bahay. Sa itsura pa lang nito ay mahahalata mo na matagal na itong abandonado. Dahil sa kuryosidad, nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung sino ang may-ari ng bahay at lupa. May nakausap akong matandang babae na nagwawal sa tapat ng kalapit na bahay. Ayon sa kanya, matagal nang walang nakatira roon at wala na ring malinaw na nakakaalam kung sino talaga ang may-ari ng lupa. Kwento pa niya, halos ilang dekada na raw walang gustong lumapit sa bahay na iyon dahil may nangyaring karumal-dumal na krimen doon noon. Pinatay raw ang dating pamilya na nakatira roon kaya simula noon ay natakot na ang mga tao sa lugar. Habang ikinukwento iyon ng matanda, halata kong nanginginig siya sa takot. Paulit-ulit pa niyang sinasabi na mas mabuting huwag ng pakialaman ng bahay dahil malas raw iyon
Pero imbis na matakot, iba ang tumatakbo sa isip ko noon, Sir Gimbal. Dahil sa nangyari sa akin dati kung saan ako naman ang naloko, unti-unting pumasok sa isip ko na gawin din sa iba ang parehong panlalamang na ginawa sa akin. Noong mga panahong iyon, desperado na rin kasi akong magkaroon ng malaking pera para makapagpatayo ng sarili kong bahay. Pakiramdam ko noon, matagal na akong naghihirap at minsan lang dumating sa akin ang ganoong pagkakataon. Dahil sa kasakiman, hindi ko na inisip kung tama pa ba ang gagawin ko. Gumawa ako ng peking papeles para magmukhang legal ang bentahan ng bahay at lupa. Palihim ko rin kinuhanan mga litrato ang lugar. Pinaganda ko ang mga kuha para hindi mahalata ang mga sirang bahagi ng bahay. Hindi ko rin sinabi kahit kanino ang madilim na kasaysayan nito. Ang nasa isip ko lang noon ay makahanap agad ng bibili. Nagpagawa ako ng paskil na may nakalagay na house and lot for sale at nilagay ko roon ang numero ko. Kahit luma na ang bahay at may mga kalawang at sirang bahagi, maayos pa rin naman ang kabuuan nito kaya alam kong may magkaka-interest pa rin. Pinost ko rin dito sa social media at marketplace gamit ang magagandang litrato at murang presyo. Makalipas lang ang ilang araw, Sir Gimbal, naging usap-usapan na sa lugar na ibibenta na raw ang matagal ng bakanting bahay. Maraming tao ang nagulat dahil akala nila ay wala nang may pakialam sa lugar na iyon. Hindi nila alam na ako pala ang nasa likod ng lahat. Mababa ko lang ibinenta ang bahay at lupa para mas maraming mag-inquire. Wala rin naman akong nilabas na pera rito kaya iniisip ko noon na kahit maliit lang ang halaga ay malaking kita pa rin para sa akin. Alam kong malaking kapahamakan ang naghihintay kapag nalaman ng iba ang ginawa ko. Pero mas nanaig pa rin sa akin ang kagustuhan kong maitayo ang pangarap kong bahay, Sir Gimbal. Kinumbins ko pa rin ang sarili ko noon na kapag nakaipon na ako at natupad ko ang mga pangarap ko, babalik na ulit ako sa marangal na pamumuhay. Hanggang sa nagkaroon ako ng dalawang seryosong buyer, Sir Gimbal. Isang OFW at isang matandang mayamang negosyante ang parehong interesado sa bahay. Pareho nilang sinasabing nagustuhan nila ang lokasyon dahil tahimik at malawak ang lugar. Balak na matandang ipagiba ang lumang bahay at magpatayo ng bago pero nasasayangan naman ako. Pareho silang handang bumili agad dahil mababa ko lang ibinenta ang property. Halatang excited ang matandang negosyante dahil plano raw niyang gawing apartment ang lugar. Pero mas tumatak sa akin ang kwento ng OFW. Ikinuwento niya sa akin na matagal na siyang nagtatrabaho abroad at ngayon lang siya nagkaroon ng sapat na ipon para makabili ng sariling bahay. Pangarap daw niyang makauwi na ng tuluyan sa Pilipinas at magsimula ng bagong buhay kasama ang asawa niya at maliliit na anak. Sinabi pa niya na sawang-sawa na siya sa hirap at lungkot sa ibang bansa kaya gusto na niyang magkaroon ng tahanang matatawag niyang sarili. Habang nagsasalita siya noon, ramdam ko ang excitement at saya sa kanyang mga mata. Nakikita ko kung gaano niya kamahal ang pamilya niya at kung gaano niya gustong mabigyan ng magandang buhay ang anak niya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa dami-dami ng nakausap kong buyer, siya po ang napili ko. Siguro dahil naawa ako sa kwento niya o baka gusto ko rin paniwalaan ang sarili ko na may mabuting dahilan ang ginagawa ko. Dahil sa sobrang saya niya, nagpasalamat pa siya ng paulit-ulit sa akin. Tinaasan pa niya ang napag-usapang bayad dahil pakaramdam daw niya ay napakalaking biyaya ng nakuha niyang property sa murang halaga. Hindi ko na siya tinanggihan. Mabilis naming inayos ang mga dokumento at pinalabas kong legal lang lahat. Nang matapos ang proseso,
tuluyan na napasa kanya ang bahay at lupa. Pagkaalis niya noon, pakiramdam ko ay tuluyan ko nang naisakatuparan ng plano ko. Malaki ang nalikom kong pera mula sa bentahan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ko nga malapit ko nang maabot ang pangarap kong dream house. Nagsimula na akong maghanap ng lote at gumawa ng plano para sa bahay na gusto kong ipatayo. Makalipas ang ilang taon, wala na akong naging balita tungkol sa bahay na pinagbentahan ko sa Gimbal. Unti-unti ko ring nakalimutan ang lahat at nagsimula akong maniwala na baka wala naman talagang naging problema. Pakiramdam ko noon ay nakaligtas na ako sa ginawa kong panluloko. Natuloy rin ang pagpapatayo ko ng sarili kong bahay. Isa iyon sa pinakamalaki kong pangarap kaya buong akala ko ay nagsisimula na akong magkaroon ng maayos na buhay. Nagbago rin ako ng trabaho at karir. Hindi na ako masyadong lumalabas dahil karamihan ng trabaho ko ay nasa bahay lang madalas. Madalas din akong nakaupo sa harap ng computer buong araw at gabi habang abala sa paghahanap buhay. Sa pagdaan ng panahon, halos naging tahimik na ang buhay ko sa Gimbal. Akala ko noon ay tuluyan ko nang naiwan sa nakaraan ang mga kasalanan ko. Hanggang isang gabi, habang abala ako sa trabaho, may paulit-ulit na tumatawag sa cellphone ko. Hindi ko agad napansin dahil nakatutok ako sa computer at nakasuot pa ako ng headset. Ilang beses iyong nag-ring bago ko tuluyang nakita ang tawag. Unknown number ang nakalagay kaya noong una ay binaliwala ko lang. Pero makalipas ang ilang minuto, tumawag ulit ito ng sunod-sunod. Doon na ako kinabahan kaya napilitan akong sagutin ang tawag. Pagsagot ko pala, malakas at nakakatakot na iyak agad ang bumungad sa akin. Halos mabingi ako sa lakas ng paghagulhol sa kabilang linya. Maya-maya ay nagsimula na akong murahin ng taong kausap ko. Hindi ko siya kilala at hindi ko rin matukoy kung lalaki ba o babae dahil basag na basag ang boses nito sa sobrang pag-iyak. Habang nagsasalita siya, pakiramdam ko ay may matindi akong kasalanan sa kanya. Paulit-ulit niyang sinabi na darating din ang araw na pagbabayaran ko ang lahat ng ginawa ko. May galit sa akin at sa bawat salitang binibitawan niya. Bigla akong pinagpawisan ng malamig noon, Sir Gimbal. Sobrang dilim pa naman ang kwarto ko dahil gabi na at computer screen lang ang tanging ilaw sa paligid. Habang naririnig ko ang pag-iyak sa kabilang linya, pakiramdam ko ay parang may mabigat na presensya na nakatingin sa akin sa loob mismo ng kwarto. Hindi ko mapaliwanag ang kaba na nararamdaman ko noon. Nanginginig ang kamay kong hawak ang cellphone habang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa sobrang takot ko, agad kong pinatay ang tawag. Pagkatapos noon ay tahimik ang buong kwarto. Pero pakiramdam ko ay may naiwan na malamig at mabigat na pakiramdam sa paligid. Hindi na ako nakapagtrabaho ng maayos matapos ang gabing iyon. Kahit anong pilit kong ibaling ang isip ko sa ibang bagay, paulit-ulit pa rin bumabalik sa tenga ko ang iyak at mga salitang narinig ko sa tawag na iyon. Hindi lang pala roon nagtatapos ang lahat, Sir Gimbal. Dahil makalipas ang ilang araw ay nagsimula na naman akong makatanggap ng mga sulat at pananakot. Iisa lang ang laman ng bawat liham na dumarating ng nasa bahay ko. Sinasabi nilang ako raw ang dahilan kung bakit namatay ang anak nila. Nakasaad pa roon na kapag hindi ko agad inamin ang ginawa ko, mapipilitan daw silang pagbayarin ako sa lahat. Doon nagsimulang bumalik sa isip ko ang lahat ng kasalanan ginawa ko noon. Lalo na ang pagbebenta ng bahay at lupang hindi ko naman pagmamayari. Pero kahit anong isip ko,
Hindi ko pa rin maintindihan na paano naging konektado roon ang mga natatanggap kong pagbabanta. Wala naman akong kilalang kaaway at wala rin akong maisip na taong may sapat na dahilan lang para sirain ako ng ganoon. Habang tumatagal, lalo akong hindi mapakali. Halos gabi-gabi akong hindi makatulog dahil pakaramdam ko ay may nagmamasid sa akin. Minsan nga ay may naririnig akong mahihinang yabag sa labas ng bahay kahit wala namang tao. Hanggang sa naisipan kong balikan ang bahay na iyon. Pagdating ko roon, nanlamig agad ang buong katawan ko dahil bakante na naman ulit ang lugar. Pareho pa rin ang itsura nitong una kong nakita. Tahimik, madilim at parang walang buhay. Ang mas nakakatakot, pakiramdam ko ay may mas mabigat na presensya kaysa sa dati. Parang may kung anong nakatingin mula sa loob kahit alam kong wala namang tao roon. Nakita ko rin muli ang matandang babaeng pinagtanungan ko noon. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung bakit wala na ang pamilyang dating nakatara roon. Bigla siyang natigilan nang marinig ang tanong ko. Kita ko agad ang takot sa kanyang muka. Para siyang nag-aalinlangan kung sasabihin ba niya sa akin ang nalalaman niya. Ilang segundo rin siyang natahimik habang palinga-linga sa paligid na para bang may kinakatakutan. Pero dahil sa sobrang kaba at kagustuhan kong malaman ang totoo, pinilit ko siyang magsalita. Doon na niya ikinuwento ang nangyari. Ayon sa kanya, namatay raw ang mag-ina na tumira sa bahay. Ang naiwan na lang daw ay ang ama ng pamilya. Simula raw nang lumipat sila roon, nagbago na ang presensya ng bahay. Mas lalo raw, naging nakakatakot ang lugar at mas madalas makarinig ng kakaibang ingay ang pamilya tuwing gabi. May mga pagkakataon pa raw na pakaramdam nila ay may ibang kasama sa loob ng bahay. Kahit sila lang naman ang naroroon. Madalas din daw na may magparamdam sa kanila. Hanggang isang gabi, bigla na lang nagkagulo sa bahay na iyon. Maraming tao ang nagsisigawan at nagtatakbuhan palabas. Doon na lamang nalaman ng mga kapitbahay ang nangyari. Habang ikinukwento iyon ng matanda, napansin kong malalim ang kanyang paghinga at halatang takot pa rin siya. Ayon sa kanya, nahulog raw mula sa ikalawang palapag ang batang anak kasama ang ina nito. Pareho silang hindi umabot ng buhay. Hindi raw malaman ng mga tao kung ano talaga ang nangyari dahil wala namang nakakita mismo sa insidente. Pero ayon sa mga usap-usapan sa lugar, parang may nagtulak daw sa mag-ina at iisa lang daw ang pinaniniwalaan ng mga tao roon. Nagalit raw ang totoong may-ari ng bahay. Hindi tao ang tinutukoy nila, Sir Gimbal. Sinasabi ng matanda na matagal nang may ibang naninirahan sa bahay na iyon. Mga nilalang na hindi nakikita pero kayang magparamdam at manakit kapag may umaangkin sa lugar nila. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, sobrang nanlamig ang buong katawan ko. Unti-unting tumayo ang balahibo ko at parang nawalan ako ng lakas. Bigla kong naalala ang mga tawag, pagbabanta at sulat na natanggap ko. Dali-dali akong umuwi noon, Sir Gimbal. At agad na nagkulong sa loob ng bahay. Habang nagmamaneho ko pauwi, pakaramdam ko ay sobrang bigat ng dibdib ko na para bang may humihila pababa sa buong pagkatao ko. Hindi na mawala sa isip ko ang mga sinabi ng matanda tungkol sa mag-ina na namatay sa bahay na iyon. Doon ko unti-unting naramdaman ang laki ng kasalanan ko. Pakaramdam ko, ako ang dahilan kung bakit may nasawi. Kung hindi ko sana pinakailaman ang bahay na iyon. Kung hinayaan ko na lang na nasa lugar at hindi ako naging sakim sa pera, baka buhay pa rin na mag-ina. Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko, Sir Gimbal. Habang tumatagal, lalo akong nilalamon ng konsensya. At takot, halos hindi na ako lumabas ng bahay.
Madalas akong nakakulong sa kwarto habang nakapatay ang ilaw at nakatitig sa kisame. Kahit umaga ay parang madilim pa rin ang paligid ko. Naging paranoid na rin ako noon, Sir Gimbal. Pakiramdam ko palagi ay may nagmamasid sa akin. Minsan ay may naririnig akong mahihinang katok sa pintuan kahit wala namang tao sa labas. Kapag sisilip ako sa bintana, wala akong makikita pero nananatili ang pakiramdam na may nakatayo roon at nakatingin lang sa bahay ko. May mga gabi ring bigla akong magugulat dahil tila may naglalakad sa labas ng kwarto ko. Rinig na rinig ko ang mababagal na yabag kahit mag-isa lang naman ako sa loob ng bahay. Kapag lalaksan ko ang loob kong silipin ang hallway, wala namang tao. Unti-unti na rin akong nawala ng tulog. Nagkaroon ng matinding insomnia dahil sa sobrang takot at pag-iisip. Kahit gustuhin kong matulog, hindi ko magawa. Tuwing pipikit kasi ako, paulit-ulit kong nakikita sa isip ko ang mag-ina habang nahuhulog mula sa ikalawang palapag. Pakiramdam ko ay parang totoong nangyayari sa harapan ko ang lahat. Naririnig ko pa minsan ang malalakas na sigaw ng bata at ang paghiyaw ng ina bago sila bumagsak. May mga pagkakataon pang napapabangon ako sa higaan habang pawis na pawis at tinihingal dahil akala ko ay nasa loob ng bahay ko iyon. Habang tumatagal, Sir Gimbal, mas lalo akong nangangayat at nanghihina. Hindi na ako nakakakain ng maayos at halos hindi na rin ako makaharap sa trabaho ko. Pakiramdam ko noon ay unti-unti akong sinisingil ng kasalanang pilit kong tinatakasan. Pero hindi lang takot ang naramdaman ko noon, Sir Gimbal. Habang lumilipas ang mga araw, parang may kakaibang nangyayari sa katawan ko. Bigla-bigla na lang akong nanghihina kahit wala naman akong ginagawa. Minsan, habang naglalakad ako sa loob ng bahay, parang nawawala ng lakas ang mga tuhod ko at napapaupo na lang ako sa sahig. Napansin ko ring unti-unti akong namumutla at mabilis mapagod. Kahit sapat naman ang pagkain ko noon. Lalo akong nangangayayat. May mga umaga pang paggising ko. Pakiramdam ko ay para akong binububog dahil sa sobrang sakit ng katawan ko. May mga pagkakataon ding bigla na lang sasakit ang ulo ko ng sobrang tindi. Pakiramdam ko ay may pumipitik sa sentido ko kapag tumitingin ako sa salamin. Parang hindi na ako ang nakikita ko at parang unti-unting nawawala ang sigla ng mukha ko. Hanggang sa napansin na rin ng pamilya ko ang nangyayari sa akin. Ilang araw na kasi akong nakakulong sa loob ng kwarto at bihira nang lumalabas. Madalas din akong walang kain at halos hindi na makausap ng maayos. Isang gabi, kinatok ng malakas ang pintuan ko. Pagkabukas ko pa lang, biglang napahiyaw sa gulat. Sir Gimbal, sabi nila, sobrang bigat raw ng aura ko at nakakatakot na ang itsura ko. Nangingitim na raw ang eyebags ko at ang mga mata ko ay parang ilang buwan nang walang tulog. Halos hindi na rin daw ako makilala dahil namumula at sobrang payat ko na. Tinanong ako ni mama kung ayos lang ba ako. Feel kong sinabi na masama lang talaga ang pakiramdam ko at baka kulang lang ako sa pahinga. Pero nang hawakan niya ang kamay ko, agad siyang napaluha dahil sobrang lamig raw ng katawan ko. Sinabi niyang dadalhin niya ako sa ospital. Naiiyak na rin ako noon, Sir Gimbal, dahil pakiramdam ko ay mamamatay na ako anumang oras. Pakiramdam ko ay unti-unti nang nauubos ang lakas ko at may mabigat na bagay na humihila sa akin pababa. Kahit anong paghinga ko noon ay hirap na po talaga ako. Mahal na mahal ko ang mga magulang ko kaya sobrang sakit sa akin na makita silang umiiyak dahil sa kalagayan ko, Sir Gimbal. Sa isip-isip ko noon, lahat ng ginawa ko ay para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Pero bakit parang mas lalo ko silang pinahihirapan? Pinilit nila akong pumunta sa ospital kahit sobrang hina ko na. Habang nasa biyahe kami, nahihilo na ako at lumalabo na ang paningin ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil bigla na lamang akong nawala ng malay. Pagmulat ko ng mata,
Wala na ako sa ospital. Nasa loob ako ng isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at yero. Mahina ang ilaw at amoy kandila at dahon ng paligid. May isang matandang babae na nakaupo sa tabi ko habang mahigpit na hawak ang kamay ko. May binubulong siyang hindi ko maintindihan habang paulit-ulit akong inuusukan ng halamang kung anong nakasiga sa uli. Sa sobrang hina ng katawan ko noon, hindi ko na halos maigalaw ang sarili ko. Nakita ko lang ang mama kong umiiyak sa gilid habang nagdarasal. Ayon sa matanda, hindi raw ordinaryong sakit ang tumama sa akin. Masyado raw mabigat ang kasalanang nagawa ko at parang may sumunod na galit at sumpa sa akin mula sa bahay na pinakailaman ko. Kaya raw unti-unting nanghihina ang katawan ko at tila kinakain pati isip ko. Ilang gabi rin akong ginagamot ng matanda. Pinainom niya ako ng mga halamang gamot at paulit-ulit akong pinagdarasal habang nag-oorasyon. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay unti-unting gumagaan ang katawan ko. Nakakatulog na rin ako ng maayos at nawala ang mga bangungot na matagal nang gumugulo sa isip ko. Doon ko na-realize na kung gaano kalaki ang naging kasalanan ko dahil sa kasakiman. Pagkatapos kong gumaling, ang unang ginawa ko ay hanapin ang OFW na nabentahan ko ng bahay. Pagkakita ko pa lang sa kanya ay agad akong humingi ng tawad habang umiiyak. Inamin ko ang lahat ng panlulokong ginawa ko at sinabi kong handa akong tumulong sa kanila kahit sa anong paraan. Binigyan ko rin siya ng pera at suporta para makatulong sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Kahit paano ay gusto kong mabawasan ang bigat ng kasalanang dala ko. Sa kabila ng lahat, pinatawad niya pa rin ako, Sir Gimbal. Sinabi niya sa akin na kung ang Diyos nga raw ay marunong magpatawad, tao pa kaya? Lalo akong napaiyak nang marinig ko yon, Sir Gimbal. Mula noon ay tuluyan ko nang iniwan ang panlalamang sa kapwa. Natutunan kong walang magandang naidudulot ang kasakiman at ang perang galing sa mali ay may mabigat na kapalit. Mas pinili ko na ang mamuhay ng marangal at tahimik kaysa kumita ng may kapalit at kapahamakan ng ibang tao. Doon na po nagtatapos ang kwento natin. At sa mga umabot po sa dulo ng kwentong ito, maaari nyo pong i-comment kung taga saan kayo para malaman ko kung saan nakakaabot ang mga kwento natin. Isa-shoutout ko po kayo. I-drop nyo lang po ang pangalan nyo sa comment section. At bukod doon ay ilagay nyo na rin kung taga saan kayo para mas ma-shoutout ko kayo ng mas maayos. Ito po muli si Sir Gimbal at nagpapaalalang maging patas tayo. Huwag tayo manglamang ng kapwa at palagi tayong matakot sa Diyos. Dahil para sa akin, ang pinakamabisang pangontra sa bad energy at masasamang espiritu ay walang iba, kundi ang pananalig natin sa Diyos.